Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At aking inatungkol sa tumayong magulang ko simula noong ako ay iyong isilang at nang ikaw ay pumanaw. Si Sophie ay biglang napaisip at medyo naguluhan. At si Sophie ay nagsalita at sinabi, "Ina, tama ka. Si Lola Loss ang tumayong magulang ko nung ako ay paslit pa lamang. Siya na ang nag-alaga sa akin noon pa man at nagpahalaga. Ang Lola Loss ay isa sa pinakamahalaga sa akin sa buong lahing elf. Si Lola ay parte na ng aking buhay. At tama ka ina, si Lola Loss ay malapit ang loob ng sobra sa mga normal na elf. Hindi lang malapit dahil si Lola Loss ang unang inibig ng hari ngayon ng mga normal na elf na si Haring Ken. Bago pa napangasawa ni Haring Ken ang anak ng reyna at hari ng mga normal na elf noon na prinsesa. Si Lola Loss ang tunay na kasintahan ni Haring Ken. Bilang isang magiting na general ng reyna at hari si Haring Ken noon. Pinagkasunduan ng reyna at hari na ang kanilang anak na babae ay ipakasal kay Ken. Kaya ang pag-iibigan nila Lola Loss at Haring Ken ay nagwakas. Ngunit nang mamatay ang reyna na asawa ni Haring Ken, muling nanambalik ang pagmamahalan ng dalawa ina. Nalaman ko ang tungkol roon dahil kay Haring Ken. Kinukwento niya sa akin ang lahat. Kaya inay, si Lola Loss ay talagang nasa panig ng mga normal na elf. Paano kaya natin maisasagawa na makausap ang ating mga kalahi tungkol sa ating binabalak? Sa ngayon si Lola Loss ang namumuno sa buong lahing mangkukulam na elf. At sa kanya lamang sumusunod ang ating mga kalahing mangkukulam na elf. Inay, ayoko gawa ng masama si Lola Loss. Ayoko ipahamak ang kanyang buhay. Lalo na hindi ko kayang gawan siya ng masama na labis niyang ikakapahamak. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ng reyna ng mangkukulam na elf. Ito ay medyo nainis. At ito ay palihim na nagalit kay matandang Loss dahil sa pagkaselos. Dahil si Sophie ay naging sobrang lapit ng loob kay matandang Loss at binibigyan pa ni Sophie ng sobrang pagpapahalaga si matandang Loss. At ang reyna ay nagsalita sa kanya sarili na hindi naririnig ni Sophie. Ang Loss na iyon, naging kasintahan pala siya ni Ken. Ang dating general ng mga hari at reyna noon nabubuhay pa ako. Ibig sabihin naging taksil ang Loss na iyon sa aking pamumuno. Lubos na pinagbabawal na umibig ang mga mangkukulam na elf at mga normal na elf sa isa't isa. Ngunit ito ay sinuway ni Loss. At isa pa ba kasi Loss din ang isang naglulong sa akin sa mga normal na elf. Para ako ay mapahamak at mawalan ng silbi bilang isang reyna ng mga mangkukulam na elf. At isa pa ang Loss na iyon ang tumatayong pinuno ng mga mangkukulam na elf. Baka nga isa siya sa naglulong sa akin at gumawa ng kwento na hindi naman talaga totoo. Para ako ay mapahamak lamang. At ngayon ang Loss na iyon ay magiging sagabal pa sa aking ninanais na paghigantihan ang mga normal na elf sa tulong ng aking anak na si Sophie. Labis na pinapahalagahan ni Sophie si Loss. At tinuturing niya talaga itong isang pamilya. Hindi ko magagawa na utusan si Sophie na gawa ng masama si Loss at paslangin. Kailangan ay, makaisip ako ng ibang paraan para mawala ang sagabal sa aking pinaplano. At kailangan ay makahanap ako ng ibang gagawa na mapaslang si Loss mula sa aming lahing mangkukulam na elf. Ang Loss na iyon ay kailangan mawala, sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf sa kanyang sarili na may galit na tono. Maya-maya, nang hindi tumugon ang reyna ng mga mangkukulam na elf sa sinabi ni Sophie. Si Sophie ay muling nagsalita at sinabi, "Ina,
Ayos ka lang ba? Nandyan ka pa ba ina? Inaano ang dapat nating gawin? Si Lola Loss ay kakampi ng mga normal na elf. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Ito ay nagsalita at sinabi, "Anak, ayos lang ako. Nag-iisip ako ngayon ng pwede natin gawin para mapapayag ang ating mga kalahi nang hindi kailangan ang kumpirmasyon ni Loss. Tulad din ng sinabi mo, hindi mo kayang gawan ng masama si Loss. At ayaw mo itong ikapahamak. Kaya kailangan talaga natin makaisip ng paraan para makumbinsi ang iba natin mga kalahi na mga mangkukulam na elf. Kung tungkol kay Loss, hindi natin ipapaalam sa kanya ang ninanais natin gawin. Sa ngayon, Sophie, nasaan ba ang Loss na iyon? Nasa lugar ba siya ng ating mga mamamayan na mga mangkukulam na elf?" Sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Ina, si Lola Loss ay wala sa ating lugar na mga mangkukulam na elf. Si Lola Loss ngayon ay kasakasama ni Haring Ken na nasa Imperyo. Ngunit ina, huwag kang mag-alala. Kailangan lang natin makumbinsi ang ating mga kalahi na mangkukulam na elf. At tungkol roon, madali na para sa ating magawa pala iyon sa oras na ipahatid ni Lola Loss sa buong natin lahing mangkukulam na elf na ako na ang mamumuno sa lahat. At bilang anak ako ng reyna ng mga mangkukulam na elf, ako ay magiging reyna nila. Iyon ang napagkasunduan namin nila Master Ken at Lola Loss. Kapag naipahatid na ni Lola Loss at Master Ken na ako ang tatayong reyna ng mga mangkukulam na elf, ang lahat ng aking ninanais ay susundin na ng ating mga mamamayan at kalahi. At tungkol sa ating gagawin, madali na para ilihim iyon kay Lola Loss. Dahil sa pagiging reyna ko, magagawa ko patahimikin ang mga bibig ng ating mga kalahi tungkol sa ating binabalak. At para sa ikakabuti din naman ng ating buong lahing mangkukulam na elf ang ating ninanais, ina. Ang kailangan lang ay makumbinsi natin sila at mapaunawa ang magandang maidudulot nito para sa kanila. Sa ngayon, ina, dapat ay mapilit ko si Lola Loss at Haring Ken na ilagay na ako sa pagiging reyna ng mga mangkukulam na elf. Ngunit paano ito magagawa? Masyadong abala si Master Ken ngayon. Dahil sa nangyaring sakuna sa kanilang lahing normal na elf. Sabi ni Sophie. Nang marinig ito ng reyna ng mangkukulam na elf, ito ay nagsalita at sinabi, "Ganon naman pala, anak. May kasunduan na kayo ni Ken na sasabihin niya na ikaw na ang mamumuno sa lahi natin mangkukulam na elf. Kung tutuusin, wala dapat karapatan manghimasok ni Ken kung sino ang magiging reyna ng mga mangkukulam na elf at sino ang mamumuno. At hindi na niya kailangan pa sabihin iyon. Dahil ikaw naman ang susunod na reyna talaga ng mga mangkukulam na elf. Dahil anak kita at ako ay reyna ng mga mangkukulam na elf. Kung hindi lang sinakop at pinagkaisa ng mga normal na elf ang pamumuhay ng mga mangkukulam na elf na ating lahi. Ngunit anak, wala na tayong magagawa tungkol roon. Nangyari ng ginawang isa ang pamumuno sa mga normal na elf at mga mangkukulam na elf sa matagal ng panahon. Ang magagawa na lang natin, anak, lalo ka na, ay mapilit ang iyong Lola Loss na sabihin sa ating mga kalahi na ikaw na ang magiging pinuno ng buo natin lahing mangkukulam na elf at hindi na siya. Hindi na kailangan pa si Ken tungkol roon. Ang pagiging pinuno lang ng ating lahing mangkukulam na elf ay sapat na para makumbinsi ang ating mga kalahi. Kapag tuluyan ng nawasak ang pamumuno ni Ken dahil sa gagawin pagsalakay ng ibang mga nilalang, tsaka mo na kunin ang pagiging reyna. Kasabay nito ang pagiging reyna sa buong lahing elf. Kaya anak, kailangan ay bumalik si Loss sa lugar natin mangkukulam na elf. At sa lugar natin mangkukulam na elf, magagawa mo na ito ay mapilit na ipasa sa iyo ang pamumuno na. Sa ngayon, Sophie, tayo na muna magpatuloy sa pagtungo sa ating lugar na mga mangkukulam na elf. Alam ko na ang Loss na iyon ay babalik din sa ating lugar. Dahil tulad ng sinabi mo, ang Loss pala na iyon ang namumuno sa ating mga kalahi. At Sophie, nais ko din makita ang ating lugar kung ito ba ay nasa ayos na lugar na iyong pinaglakihan. At nais ko din malaman kung anong mga gamot at elixir ang ginagawa ng ating mga kalahi. Para sa ganon, madali na sa ating na magawa ang mga lason na elixir para sa mga normal na elf. Sabi ng reyna ng mga mangkukulam na elf kay Sophie. Nang marinig ito ni Sophie, ito ay nagsalita at sinabi, "Sige aking ina, tumungo na tayo sa ating lugar. At sa lugar na lang natin antayin si Lola Loss. Tama ka nga din, ina, babalik at babalik din si Lola Loss sa ating lugar." Sabi ni Sophie, at ito ay bago kumilos muli habang nakalutang sa hangin. Sa ibaba,
Ang mga kasundaluhan at ang mga heneral ay patuloy pa rin kumikilos sa direksyon patungo sa imperyo. Ngunit maya-maya, ang isang heneral ay napansin si Sophie na nakalutang sa hangin at pinagmamasdan sila. At ito ay nagsalita at sinabi, "Apo ba ng pinuno ng mga mangkukulam na elf na si Matandang Los ang nakalutang na iyon at siya ay nakatingin sa ating?" Sabi ng isa sa mga heneral na kasakasama ni General Oliver. At napansin ni Sophie ang tingin ng isa sa mga heneral. At si Sophie ay inalis ang tingin sa mga kasundaluhan at agad itong kumilos at lumipad pabalik sa kanilang lugar na mga mangkukulam na elf. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!